Kung minsan, kailangan lang ng kaunting tapang at lakas ng loob para mapalitan o mabago yung ating buhay. Siguro yung iba sa atin ay may pagkakataon na gustong sumali sa isang contest pero hindi natin sinubukan dahil natatakot tayo na matalo. O kaya naman merong ibang mga tao na gustong magpalit ng kurso sa pag-aaral pero hindi niya nagawa. O kaya naman may nagugustuhang babae ang isang lalaki at gusto niyang manligaw pero dahil sa pagkatakot na ma-reject siya ay hindi niya sinubukan na manligaw. At sa iba naman maaring merong mga tao na nagpaplano magtayo ng negosyo o business pero hindi niya sinubukan dahil iniisip niya maaari na siya ay malugi at dahil natatakot tayo hindi natin nagagawa yung kailangan natin na gawin. Kung nalilimitahan tayo ng takot, maaring hindi pa natin nakikita yung mga pinaka magagandang posibleng mangyari sa buhay natin. Ang takot ay kadalasan pagkukulang ng pagtitiwala o paniniwala sa Diyos. Kung laging nadadaig ang isang tao ng takot, parang hindi niya pinahihintulutan ng Diyos na kumilos sa kanyang kalagayan. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging matapang at magkaroon ng lakas ng loob dahil kasama natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay matapang, totally wala tayong takot o wala tayong pakiramdam ng pagkatakot. Ang katapangan ay hindi mo hinahayaan na yung takot ang makapigil sa'yo sa pagsunod mo sa Diyos. Halimbawa, mayroong isang tao na natatakot na tumawid sa tulay. Pero kahit na natatakot, sinubukan at ginawa niya pa din na makatawid sa tulay na yon. Sa Biblia, kung paanong hinarap ni Joshua ang mga kalaban, tayo ay inuutusan din ng Diyos na maging matapang at magkaroon ng lakas ng loob. Kaya sinabi sa Joshua chapter 1, "Have I not commanded you? Be strong and courageous." Kung meron tayong pinagdadaanan sa buhay, maging matapang tayo at magkaroon tayo ng lakas ng loob dahil kasama natin ang Diyos at ito ay kanyang utos sa atin. Sinabi din ng Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng spirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Tandaan natin na sa anumang hamon ng buhay, kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Siya ang gagawa ng solusyon para sa atin. Madaming tao ang sinusubok ng Diyos. Sinusubok niya tayo na manampalataya sa Kanya at magkaroon tayo ng lakas ng loob na makasunod sa mga bagay na inuutos niya sa atin. Maaring inuutusan tayo ng Diyos na umalis sa isang relasyon, pero natatakot tayo dahil baka tayo ay masaktan. O kaya naman inuutusan tayo ng Diyos na tumulong o kaya magbigay, pero natatakot tayo dahil baka tayo naman ang mawalan o maubos yung ating pera. O kaya sa iba naman, maaring inuutusan tayo ng Diyos na kausapin natin yung isang tao at makipagkasundo, pero natatakot ka dahil baka ma-reject ka niya at hindi niya tanggapin yung sorry mo o apology mo. Kung ito yung kalooban ng Diyos, huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya. Dahil alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Siya ang Diyos at mas matalino siya sa atin at mas mayroon siyang kakayanan. Kaya hayaan natin na siya ang gumawa ng solusyon o paraan para maging matagumpay tayo sa mga hamon ng buhay.